Walang susuko sa mga tunay na Pilipino. Yung mga nagpapanggap na Pilipino, pero pinepes nila. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang salubin ng mga mamayan. Umpisahan na natin kay Arvin Orrubia! Ayan po yung mic. Ang dami palang pera ng Pilipinas. Nakita niyo yung bagbag? Eh kung isaboy sa atin na lang dito yung kaperahan na yun. Okay ba sa inyo yun? Aba, okay ah. Kaso hindi yung sustainable eh. Hindi pang matagalan. Yung pamimigay ng pera, sa una lang dapat yun. Gusto niyo bang malaman kung paano talaga tayo aasenso bilang Pilipino? Una, thank you kasi dumating po kayo. Mula kanina, sobrang init ng panahon. Salamat po, nandito kayo. Ako po si Arvin Orrubia. Ako po ay isang nakalinya sa mga grupo ng maliliit na negosyante. Pero, nagpapalaki po tayo ng negosyo kasi may mga malalaki tayong pangarap. Salamat po sa event na ito, sa kila Atty. Torion at kay Yusek Gani Makatoman sa pagbibigay ng panahon na makapagsalita. Kaming nasa hanay ng mga maliliit na negosyante. Pero may mga malalaking pangarap din po. Ako po'y negosyante mula nung ako'y high school pa lamang. Tulad nyo, nagsusumikap din po ako. At gusto ko lang saglit na maikwento sa inyo yung experience ko sa una kong negosyo. Malamang kayo rin may mga business, di ba? Kasi kumakayod tayo lahat eh. Pero yung nakita natin yung dami ng pera sa maleta, yung puhunan natin yun ah. Noong high school po ako, nagsimula na akong magtinda rin ng kung ano-ano. Tulad nating lahat. Walang pera sa ating lipunan, sa ating pamilya. Pero nagsumikap tayo. Ang una kong experience ng korupsyon sa aming maliit na barangay. Nagkakabit po ako ng CCTV. May nakuha akong project. 20 years ago pa ito. Meron ng corruption na experience ko. Nakakalungkot, ngayon lang natin napag-usapan ng buong-buo yung tungkol sa korupsyon. Pero naniniwala ako na may dahilan kung bakit nabuking na lahat yan. At tayo ang aayos po niyan. Naniniwala ako doon. Mga kababayan, mga tunay na Pilipino, hindi natin kailangan magbago. Naniniwala ako na kailangan lang nating ibalik kung sino talaga tayo. Ang mga tunay na Pilipino, lumalaban talaga yan at pumapalag sa mga pinaniniwalaan tulad ng mga ginagawa niyo po ngayon. Salamat sa maiksing oras na binigay niyo sa amin, sa hanay ng mga negosyanteng maliliit. Kami po ang Kasosyong Malupit Group at na nagsusumikap at hindi tumitigil na mangarap. Kalaban po natin dito, yung mga kabataan mamatay na yung kanilang mga pangarap dahil sa hirap ng buhay natin sa Pilipinas. Huwag po nating hayaang mamatay yun sa mga bata. Nilaban ko po yan ng personal. Bata rin ako nagsimula. Nakasalubong ko ang lahat ng kapestihan sa gobyerno, pero hindi rin ako tumigil. Ngayon, nandito ako. Hindi ako sumuko. Kayo din, wag. Dahil darating ang araw at tsansa nyo na kayo rin ang magsasalita dito. Asahan ko ba kayo na hindi rin kayo susuko kahit kung tapete nangyayari sa gobyerno natin ngayon? Di ba tayo susuko? Hindi ah! Ako din, hindi. Walang susuko sa mga tunay na Pilipino. Yung mga nagpapanggap na Pilipino, pero pinepes nilang tayo, aalis at aalis yan. Dahil mananaig pa rin ang kabutihan, ganyan tayo kamahal ng Diyos ang ating bansa. Sigurado ako dyan. Muli, ako po si Arvin Orrubia. Salamat kay Yusek Gani Makatoman for giving us opportunity here. At Atty. Torion sa UPI, maraming salamat po. Sa INC at sa PDP, maraming salamat po. At salamat sa Diyos dahil pumapalag na tayo mga Pilipino. Pilipinas, aasenso tayo! Naniniwala ba kayo ron? Let's change the world! Ako po isa sa hanay ng mga small business owners na kasama rin sa mga namomroblema sa nangyari sa ating lipunan. Magandang gabi po. Ako po si Arvin Orrubia, founder and miyembro ng Kasosyong Malupit Group.
Bago po ako umarap sa inyo, isa lang akong simpleng negosyante na gaya ng napakarami sa atin. Gising na bago sumikat ang araw, trabaho ng trabaho at umaasang tataas ang benta o kita bago matapos ang araw at baka sakali tayo rin ay yumaman. Pero may isang pangyayari sa aking buhay na hindi ko makakalimutan. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang isang simpleng pagkakataon na naintindihan ko na napakahirap lumaban ng patas dito sa ating bansa. Lalo na kung puro tama lang ang iyong susundan. Ito ang storya ko, mga kapwa ko Pilipino. Magdadalawang dekada na ang nakalipas noong nagsimula pa lang akong magnegosyo. May inalok sa aking proyekto mula sa aming barangay. Malaki sana ang aking kayang kitain. Pero may kapalit. May hinihinging kapalit. Porsyento daw para sa mga nakapwesto. Sa kabila ng malaking pagkakataon na ito, na kumita ako ng malaki, bilang isang anak na pinalaki ako ng matuwid ng aking mga magulang, at sa malaking takot ko sa Diyos, ramdam ko agad ang sinasabi ng dibdib ko, na mali ito at hindi ito tamang paraan ng pag-asenso. Kaya tumanggi ako. Tumanggi ako na kumita ng malaki para lang makisama sa mga nakapwesto. Nahirapan ako magnegosyo dahil dito. Napag-initan sa barangay hanggang sa munisipyo. Nabaon ako sa utang na naging resulta ng sunod-sunod na pagkalugi ko sa negosyo. Dahil lang, pinili ko ang aking prinsipyo. At ang mas masakit dito, noong ang negosyo ko ay nalugi na, pinarusahan pa ako ng sistema ng gobyerno na dapat sana ay siyang tumutulong sa mga gaya kong lumalaban ng patas at nagsusumikap ng wagas. Doon ko unang nakita kung papaano napipilitang yumuko ang maraming Pilipino dahil hindi sa tamang pag-impluensya at pag-implementa ng sistema. Hindi dahil sa masama sila, kaya napipilitan silang makisama, kundi dahil sobrang hirap maging mabuti sa isang bansang sobrang dali maging masama. At doon, nagsimula ang tanong ko sa sarili ko, hanggang kailan kaya magiging ganito ang sitwasyon naming mga maliliit na nagnenegosyo, na nalulugi na lang kami dahil lang sa pilit naming ginagampanan kung anong tamang pinaniniwalaan namin. Mga kababayan, mga kasosyo, at kahit ano pa kayong grupo, hindi po ako politiko, hindi ako anak ng mayaman, at walang sino man ang may mapapala sa pagsasalita ko sa harapan nyo. Nagawa ko lang makaharap sa inyo dahil tulad nyo, meron din akong natitirang pangarap na sigurado balang araw maayos din natin ang ating mahal na bansa. At alam ko, ganun din kayo, kaya nga kayo nandito, na may pangarap pa din kayo para sa ating mga Pilipino. Sa bawat tangka, sa bawat negosyong sinimulan ko, sa bawat pagsubok na dinaanan at nilagpasan ng tulad ko, na matuwid lagi ang ginagawa, isang aral ang paulit-ulit na pilit pinapaintindi sa akin ng buhay, na ang maliliit na tao, tulad ng bawat isa sa atin dito, kapag tumayo ng diretsyo laban sa kasamaan, ay kayang gumawa ng malaking pagbabago. At dyan po tayo, ikaw at ako, nandito ka dahil oo, tayo ang pag-asa ng bawat Pilipino na sumuko ng mangarap at ipagtanggol ang bayan na matagal nang walang progresibo.
Kitang-kita natin dahil sa mga nakaupo ngayon, apektado tayo at tayo lang ang laging nagsasakripisyo. Kahit maliit ang puhunan natin, kahit pinagkaitan tayo ng kapital dahil ninanakaw nila sa atin, kahit marami sa atin malayo sa pamilya, tulad ng mga kababayan nating nasa abroad, makapagpadala lang ng pera sa mga kapamilya nilang naubusan ng oportunidad dito sa sarili nating bayan. Lahat tayo may kakayanang gumawa ng ating ikakaasenso. Sa bayan nating ganito, na pinagsasamantalahan ng sunod-sunod ng mga henerasyon ng mga nakapwesto, nasa ating panahon ang pinaniniwalaan kong solusyon. Ang kailangan lang ay ang puso natin at paninindigan na kahit anong mangyari, dito tayo dilinya sa kung ano ang tama at kung ano ang mas makakapakinabang sa mas marami. Tayo ang tunay na Pilipino. Tayong mga lumilikha ng oportunidad kahit hindi saklolohan ng iba pa man. Dahil ganyan tayo dinatnan ng mga unang dayuhan. May yaman na at kultura tayo bago pa nila tayo inagawan ng kalayaan. Yan tayong mga tunay na Pilipino. Ninakaw lang nila sa atin kung sino talaga tayo. Ikaw at ako. Nandito tayo ngayon dahil nagsipaglabasan na ang pagiging tunay nating matatapang. At yan ang dati pa nating lahi. Yan tayong mga Pilipino. Tayo ang lahi na magigilas at handang makipaglaban. Nagsimula lang tayong magkapeste-peste nang tayo'y makalimot kung sino talaga tayo. Gawayan ng mga nagkampi-kampi parang bawat isa sa atin ay malito ng ating destinasyon na maganda. Hindi natin kailangan magbago. Ang kailangan natin ay bumalik talaga tayo kung sinong tunay na tayo. At sa araw na ito, nararamdaman ko, dahil lumabas kayo, nagkita-kita tayo dito, bumalik na muli ang lahi nating mga Pilipino. Palakpakan niyo ang bawat isa. Nandito kayo ngayon. Sa oras na ito, isang testamento na bawat isa sa atin ay mabibigyan ng pagkakataon para marinig din at makipaglaban tulad ko ngayon. Ako lang ngayon ang nandito, pero sa susunod, huwag ka lang tumigil maniwala na mababago natin ang problema. Marahil ikaw na rin ang susunod na magsalita dito. Ako'y naniniwala, mula noon pa, darating ang araw na ito, na ang bawat bulong natin na magkakahiwalay mahina man, unti-unti itong magiging dagundong. Hindi po ako politiko. Naniniwala rin ako, hindi politiko ang pag-asa ng bayan natin. Hindi na naman bagong trapo na ating ihahalal. Ang pag-asa ay ako at ikaw. Dahil tayong maliliit ang tunay na nagmamahal sa ating bansang pilit na gustong maging matagumpay. Hinahamon po kayong lahat na nandito at mga nakikinig o nanonood sa kanilang tahanan. Walang titigil na magpartisipa sa lahat ng mabubuting hakbang ng ating pinagsama-samang pakikipaglaban. Basta nagtatrabaho ka ng malupit, hindi pwedeng hindi ka kasali sa bawat usapan patungkol sa ating bayan. Manatili tayong may alam at nakikialam. Huwag hayaan na tayong mga tunay na Pilipino ang siyang nag-aaway-away habang sila ng mga hayop na nasa taas ang sabay-sabay tayong pinagtatawanan. Hindi na ngayon pwede yan dahil naglabasan na muli ang mga tunay na Pilipino. Asahan ko ang bawat isa sa inyo. At asahan nyo rin ako na hindi din ako basta-basta hihinto. Huwag bibitaw sa pagiging tunay na matapang at matalinong Pilipino. Muli ako po si Arvin Urrubia, si Kasosyong Arvin Urrubia,
na boses at tinig mo dahil pareho tayo na may malaking pangarap na patuloy nating ginagampanan at gustong matupad. At dahil dyan, magkasosyo na tayo. Kasosyo mo na rin ako na itaguyod ang bansang ito. Magkakasosyo tayo na magtatrabaho ng malupit para sa tagumpay ng bawat isang Pilipino at regalo natin ito sa susunod na henerasyon. Salamat sa Diyos, salamat po sa pagbibigay niyo ng oras sa akin. Gusto ko lamang pong pasalamatan ang aking kaibigan at ang nagbigay sa akin ng pagkakataon makapagsalita dito, si Yusek Gani Makatoman, na tunay na nagpamalasakit din sa mga maliliit na negosyanteng tulad po namin. Si Atty. Torion sa pag-organize ng event na ito, ang UPI, ang INC, ang PDP, at syempre, tayong lahat na lumabas, nagpakahirap na initan na ulanan sa araw na ito. Walang titigil. Trabaho malupit at babaguhin po natin ang mundo. Asenso tayo mga Pilipino! Para